So ayan po mga kabayan, no, naawa talaga ako sa sitwasyon ni Tatay Jose. Lalong kinurot yung puso ko nung nalaman ko at nakita ko yung sitwasyon niya na nangangatog siya doon sa naslog na 5 beses. No, nakakaawa, nakakadurog, talagang hindi mo maiwasan na babagsak yung puso mo na isang tatay na tulad ni Tatay Jose na maghanap buhay pa rin sa kabila ng kanyang mahirap na karamdaman na sitwasyon. Kaya marami. Magandang umaga po mga kabayan. Yes, nandito tayo ngayon sa harapan ng eskwelahan mga kabayan, kung saan natin nakita noon si Tatay Jose na isang PWD mga kabayan na patuloy sa pag-iikot, paglalako ng kanyang chicharon mga kabayan para meron silang makain ni nanay at ni Tatay Jose. So ganyan po mga kabayan, no, tuwing tayo nag-iikot, talagang iba't ibang klaseng problema na hinaharap natin sa mga kabayan natin na patuloy pa rin po sa kanilang paglalakbay, paghanap buhay sa kabila ng kanilang edad. At hindi lang po mga kabayan edad ang problema dito mga kabayan, kundi yung sitwasyon ni Tatay Jose na isang PWD na nangangatog or nanginginig mga kabayan, na halos hindi maihakbang yung mga paa, pero pilit itong nilalabanan niya para lang talaga makabenta ng kanyang chicharon. Kaya sa umagang ito, wala siya dito mga kabayan dahil merong biyaya na para kay Tatay Jose. Kaya bumalik tayo dito, nagkasakali tayo na nandito siya muli at makita natin, pero wala siya sa umagang ito. So ang gagawin natin, no, ay pupuntahan natin sa bahay nila. I-try natin hanapin yung bahay ni Tatay Jose. Kaya sa umagang ito mga kabayan, tara, samahan niyo po ang buong team. Ay, saan yung bahay niya, no? Lolo Jose? Yung titindas mo yan, no? Tunahan. Hindi na naman. So ayan po mga kabayan, no, tinuro tayo doon dyan. So siguro malamang yaan kasi nandoon yung pedal na pinaglalagyan ng chicharon. So ito na yun siguro bahay ni Lolo Jose. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Hindi ko naman may aso. Hello, Tatay Jose. Good morning po. Ayan mga kabayan, natuntun din namin ang bahay ni Tatay Jose. Kumusta po kayo, Tatay Jose? Mabuti. Mabuti. So bukas magtitinda po kayo uli. Hindi ko alam. O bakit hindi nyo po alam? Wala na pong paninda? Mayroon, pero masakit yung dibdib ko. Oh, baka naman sinumpong na naman kayo ng high blood, Tatay Jose. Kaya nga sabi ko sa inyo, maganda yon, exercise nyo, no? Yung pagtitinda dahil sa kalagayan nyo, pero masama din po yon pag nasubrahan. Lalo na ngayon, no, sa gabi medyo malamig. Tapos pagdating ng tanghali, ang init-init naman. Ikalaban po yun sa inyo, Tatay Jose. No? O, kumusta Tatay Jose? Kayo ba ay nag-almusal na? Tapos na. Tatay Jose, sino po ang kasama niyo po dito sa bahay? Ang anak kong bunso. Na wala pang asawa. Na tatlo kayo dito nakatira. Si nanay at saka si bunso nyo at kayo. So, ang nagtratrabaho, ang naghahanap buhay ay kayo o yung bunso nyo rin po ay may trabaho din? May trabaho, pero ano, may
hindi nakapasok eh. Ngayon wala pong pasok, walang trabaho. Oo. So, paano po yun? Eh, kayo wala ding labas ngayon. Hindi din kayo nakapagtinda. Hmm. So, ayun po mga kabayan, no? Kaya pala hindi nakatinda ngayon si tatay. Bukod sa araw ng linggo ngayon, no, ay panay haplos ni tatay sa dibdib niya, sumasakit. Hirap po ba kayong huminga, Tatay Jose? Ha? Uminom po kayo ng gamot? Oo. Ito yung si Tatay Jose mga kabayan na nakita natin doon sa harapan ng school habang tayo nag-iikot at naghahanap ng matutulungan, at siya nga po mga kabayan nakita natin no, na hindi ko po akalain na yung sitwasyon ni Tatay Jose ay ganyan, no, at may mga daladalang gamot para doon sa kanyang mga maintenance. Kaya ako'y nagulat at nahabag doon sa sitwasyon niya. At ito nga ngayon, natunto natin, kahit paano natunto natin yung bahay ni Tatay Jose, at nakita naman natin talaga yung kalagayan niya, no? Gusto magtinda pero hindi kaya ng katawan, kaya ng isipan pero hindi kaya ng katawan mga kabayan. Sabi niya siguro pag makaramdam siya ng medyo okay at magbabalik siya sa pagtitinda niya mga kabayan. So ayan po mga kabayan, asawa ni tatay. Pangalan niyo po ulit, nanay? Si Nanay Bining. Bining. Ilang taon na po kay Nanay Bining? 61. 61. So, kumusta naman ang buhay dito, Nanay Bining, na nakikita nyo araw-araw yung ginagawa ni Tatay Jose, no, sa kabilang kanyang kapansanan pero tuloy-tuloy yung pagtitinda niya. Kumusta naman ang pang-araw-araw nyo dito na buhay, Nanay Bining? Buti lang. Mabuti naman. Kayo, nandito lang kayo sa bahay. Oo. Wala kayong ginagawa. Oo. Dito sa bayan. Magpusat. Maglaba. Kumbaga, dito kayo sa bahay, naglilinis, Oo. nagluluto, naglalaba. Kayo bahala sa mga gawaing bahay, Nanay Bining. Oo. Tapos si tatay ay nagtitinda. Oo. O katulad ngayon na masama ang pakiramdam ni Tatay Jose, panay haplos niya sa dibdib niya. Pag hindi na talaga kaya ni Tatay Jose maglako o magtinda, kayo ang magtitinda, Nanay. Hindi. Yung isa. Yung anak niyo po na bunso niyong anak. Oo. Tan yung isa. Yung panganay ang lalaki. Nagbibigay din. Oo. Yung mga anak niyo, ilan po ang anak niyo, Nanay? 5. 5. So yung mga anak nagbibigay din? Oo. Nagbibigay sila ng tulong dito sa tatay nila na ganito yung sitwasyon? Hmm. Pwede bang si tatay sa bahay na lang tapos bibigyan na lang ng pagkain ng mga anak? Suportahan na lang? Kasi delikado kay tatay, Nanay Bining. Tulad ngayon, no, buti na lang at ganyan yung naramdaman niya, sinumpong siya, hirap siya huminga, nandito sa bahay. Paano po pag yung nandoon sa labas, no, at sobrang init at doon siya sumpungin, mahirapan siyang huminga, paano po yun? Delikado po sa kanya. Kaya mas maganda, paliwanag niyo po sa mga anak niyo, o ito mga anak, hirap na yung tatay niyo. No, gusto mo niya maghanap buhay, kaya lang hindi na kaya ng katawan niya. Po pwede ba? Tulungan niyo na lang kami. Ano lang naman yung kain namin, kukunti-kunti na lang yung kain namin sa araw-araw. Kahit man lang hati-hati kayo sa isang araw, tagi-1 kilo, hati-hati kayong magkakapatid para makapahinga na yung magulang nyo, yung tatay nyo. Kasi delikado po. Mamaya hindi mamalaya ni tatay. Siya pala ay nasubsob na. Siya pala ay nahulog na doon sa bike niya. O, sino mamumblema nun? Kundi kayo din, yung mga anak nyo. Di ba po, Nanay? Oo. Anyways, mga kabayan, nandito tayo ngayon, no? At sa abot ng ating makakaya, mayroong sponsor po dito kay Tatay Jose, no? At nagpapaabot ng pagmamahal dahil sobrang naantig doon sa sitwasyon ni Tatay Jose sa ginagawa niya. Kaya maraming salamat po kay Ma'am Elsie Endradora from Grace. Nagpaabot po ng 3,136.92. So, 1,000, 2,000,
3,000. Wala tayong barya. 3,136.92. So, gawin ko ng 3,500. Ayan po mga kabayan. So, wag na po nating masyadong kausapin si tatay, no? Kasi alam naman natin hirap talaga siya magsalita at hinahawakan niya yung kanyang dibdib. Salamat daw po. So, yung words pa lang na salamat, enough na po yun. Ayan, salamat daw sa binibigay o suporta sa kanya. Kaya maraming salamat po, no, Ma'am Elsie Endradora from Grace, sa inyong ginito ang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng mahabang buhay pang sa ganon. Marami pa tayong matulungan na gaya nila. So mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Tarita. Maraming salamat po, Gabi sa Sol. Bye po.